Mga kapatid, ang makapangyarihang panalangin ito ay para sa inyong himala at kapayapaan ngayong Sunday. Sa banal na katahimikan ng linggong ito, inaanyayahan tayong huminto, sandali at ialay ang ating mga puso sa Diyos, sa pasasalamat, sa pagpapatawad, sa paghahanap ng kanyang patnubay at proteksyon para sa ating pamilya, sa gitna ng mga karamdaman, paghihirap at pag-asang naghihintay ng kagalingan at himala. Sinasabi ng salita ng Diyos, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1:29. At muli ipinapaalala sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 28. Sa pagdating ni Jesus at sa kanyang pagpapakilala sa mga unang alagad, naririnig natin ang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya, halina at tingnan ninyo. Ug isang tawag na humihingi ng pananampalataya, ng pagtalikod sa lumang buhay, at ng bukas na puso upang yakapin ang bago at banal na buhay sa kanyang kaharian. Sa umagang ito, dala natin ang ating mga takot, mga tanong, mga sugat at mga katahimikang walang salita, at inilalapit natin ang lahat kay Kristo, ang kordero ng Diyos na siyang ating tagapagligtas at pag-asa. Mga kapatid, ang ating proteksyon ay nasa pangalan ng Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Ano ang inaanyayahan ng Diyos na iyong bitawan ngayon upang masunod mo ang tawag ni Jesus at tunay na magtiwala sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan? Panginoong Hesukristo, sa pagsisimula ng banal na linggong ito, ako ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong puno ng pasasalamat at pagsamba. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, at sa iyong mga kamay ay nakasalalay ang lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat sa pagkakataong muling huminga, muling maramdaman ang init ng araw, at muling makapagdasal sa iyong pangalan. Ang bawat tibok ng aking puso ay patunay ng iyong walang hanggang pag-ibig at habag. Ginawa mo akong bukod-tangi, nilikha mo ako sa iyong larawan at wangis, at binigyan mo ako ng layunin na walang iba kundi ikaw lamang ang makakaalam. Ngayong umaga, itinaas ko ang aking mga kamay bilang tanda ng pagsuko at pagtanggap sa iyong soberanyang kalooban para sa akin. Ama sa kalangitan, ipinaaabot ko sa iyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap ko mula nang ako ay likhain. Salamat sa mga pagsubok na naging instrumento upang lumaki ang aking pananampalataya. Salamat sa mga pagkakamaling naging daan upang makilala kita ng lubos. At salamat sa mga tagumpay na nagpatibay sa katotohanang ikaw ay tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na nananatili kahit ang lahat ay lumilipas. Sa gitna ng kahinaan at kasalanan, nananatili pa rin ang iyong awa at pagmamahal. Kaya ngayong linggo, ako ay lumalakad sa landas ng pasasalamat, hindi dahil perpekto ang aking kalagayan, kundi dahil perpekto ang iyong pag-ibig. Jesus, tagapagligtas ko, hinahawakan ko ngayon ang iyong kamay at inaamin ang lahat ng aking mga pagkukulang at kasalanan. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran sa mga pagkakataong tumalikod ako sa iyong kalooban, sa mga sandaling pinili ko ang aking sariling landas kaysa sa iyo, at sa mga oras na nawalan ako ng pag-asa at nakalimutan kang magtiwala. Alam kong walang makatarungang tao sa mundo ni isa man, ngunit ikaw ay Diyos ng ikalawang pagkakataon, Diyos ng muling pagsisimula. Sa pamamagitan ng iyong dugo na nabuhos sa krus, ako ay nalinis, ako ay ginawang bago. Tanggapin mo ang pusong ito na balisa at punitin ang mga tabing na humahadlang sa aming pakikipag-isa. Nais kong mabuhay ng malaya, hindi bilisan ng mga tanikala ng kasalanan, kundi bilanggo ng iyong pag-ibig. Panginoon, sa araw na ito ng linggo,
ang araw na itinalaga mo para sa pahinga at pagsamba. Hinihiling ko ang iyong patnubay sa bawat hakbang na aking gagawin. Ikaw ang pastol ng aking kaluluwa at ako ay iyong tupa na sumusunod sa iyong tinig. Huwag mo akong bayaang maligaw sa landas ng kadiliman at kamalian. Ilawan mo ang aking daan sa pamamagitan ng iyong salita. Gabayan mo ang aking mga desisyon sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Sa mundo na puno ng ingay at kaguluhan, bigyan mo ako ng kapangyarihang marinig ang iyong mahinang tinig na nagsasabing, "Ito ang daan, lakarin mo ito." Hindi ko alam ang bukas, ngunit alam ko kung sino ang may hawak ng bukas. Kaya ako ay nagtitiwala ng lubusan. Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian, isinusuko ko sa iyo ngayong umaga ang aking pamilya. Protektahan mo sila sa lahat ng uri ng kasamaan, sakit at kapahamakan. Gawing tanglaw ng iyong pag-ibig ang aming tahanan at pagpalain mo ang bawat isa sa amin ng kalusugan, kapayapaan at kasaganaan. Sa mga pamilyang pinaghihiwalay ng alitan at hindi pagkakaunawaan, ipakita mo ang daan tungo sa pagkakaisa at pagmamahalan. Hawakan mo, Panginoon, ang pusong sugatan ng mga magulang na nabibigo, ng mga anak na nalilito, ng mga asawang pinapasan ang bigat ng mundo. Ibigay mo sa kanila ang lakas na magpatawad, ang tapang na magpatuloy, at ang pag-asa na muling magsimula. Ang pamilya ay sagisag ng iyong pag-ibig sa sanlibutan, kaya pagpalain mo at ingatan ang bawat tahanan na tumatawag sa iyong pangalan. Mahal na Jesus, ako ay lumalapit din sa iyo para sa pagpapagaling. Alam mo ang mga sakit na dala ng aking katawan, ang mga sugat na hindi pa gumagaling, at ang mga karamdamang nangunguna sa aking lakas. Ikaw ang manggagamot na walang kapantay, ang Diyos na nagpagaling sa mga bulag, nagpalakad sa mga pilay, at nagbuhay sa mga patay. Hawakan mo ang aking katawan at isapuso mo ang iyong kapangyarihang makapagpagaling. Hindi lamang pisikal na kalusugan ang aking hinihingi, kundi pati na rin ang pagpapagaling ng aking emosyon at espiritu. Gumaling ang mga alaala ng nakaraan na sumasakit pa rin, ang mga takot na pumipigil sa akin, at ang mga sugat na dulot ng mga taong minahal ko. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan, at ng iyong buhay na walang hanggan. Panginoon ng mga hukbo, alam mo rin ang aking mga pangangailangan sa aspeto ng pananalapi. Maraming beses akong nag-alala kung paano babayaran ang mga utang, kung saan kukunin ang pera para sa gastusin, at kung paano makakasabay sa bilis ng buhay. Ngunit ikaw ay nagsabi sa iyong salita na huwag mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat sapat sa bawat araw ang sariling problema nito. Nagtitiwala ako na ikaw ay Diyos na nagbibigay, na nagpaparami, at na hindi pumapabayad sa mga humihingi sa Kanya. Buksan mo ang pintuan ng pagpapala, palaguin mo ang mga buto na itinanim ko sa pananampalataya, at bigyan mo ako ng karunungang mamahala ng mga kayamanang iyong ibibigay. Huwag akong makalingat sa katotohanang ang tunay na kayamanan ay nasa iyo, at ang lahat ng iba pang bagay ay mawawala rin. Espiritu Santo, ikaw ang manggagabay, mga aliw at tagapagbigay ng lakas. Punan mo ako ngayong umaga ng iyong presensya. Tulungan mo akong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Ama, na maging saksi ng pag-ibig ng anak at na maging instrumento ng iyong kapangyarihan sa mundo. Sa bawat desisyon na gagawin ko ngayong araw, sa bawat salitang aking bibigkasin at sa bawat gawang aking isasagawa, gabayan mo ako upang lahat ay sa inyong papuri at kaluwalhatian. Huwag mo akong pabayaang magsarili, lalo na sa mga oras ng tukso at pagsubok. Ang mundo ay puno ng kasinungalingan, ngunit ikaw ay espiritu ng katotohanan, kaya ilawan mo ang aking isip at puso.
Ama, hindi ko hihilingin na alisin mo ang lahat ng pagsubok sa aking buhay, sapagkat alam kong sa pamamagitan ng pagsubok ay natututo akong mas magtiwala at mas lumapit sa iyo. Ang aking hiling ay bigyan mo ako ng lakas na harapin ang anumang dumating, ng tapang na manatiling nakatayo kahit bumagsak ang lahat sa paligid ko, at ng pananampalatayang hindi natitinag. Si Job ay sinubok ngunit hindi tumalikod. Si Abraham ay hiniling na ialay ang kanyang anak ngunit sumunod. Si David ay hinabol ng kaaway ngunit nagtiwala. Kung sila ay pinagtagumpayan, ako man ay kayang magtagumpay sa pamamagitan ng iyong biyaya. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos. Ito ang aking panalangin para sa sarili at sa lahat ng nakakarinig ngayon. Panginoong Jesus, ikaw ay nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagod at nangabibigatang lubha, at kayo ay aking papagpapahingahin. Ngayong linggo, lumapit ako sa iyo na may pusong pagod na pagod sa buhay, sa away, sa trabaho, at sa pag-iisip. Pagpapahingahin mo ang aking kaluluwa, bigyan mo ako ng kapayapaan na lampas sa unawa ng tao. Sa mundong walang tigil na tumatakbo, ikaw ang aking kanlungan, ang aking tahanan. Hindi ko kailangan ng maraming bagay, kailangan ko lamang ikaw. Kailangan ko ng iyong presensya na nagpapawi ng pangamba, ng iyong salita na nagbibigay ng direksyon, at ng iyong yakap na nagpapaalala na hindi ako nag-iisa. Salamat sa walang sawang pag-ibig na hindi ko naman karapat-dapat. Diyos ng langit at lupa, ikaw ay gumagawa ng mga himala na lampas sa ating inaasahan. Naniniwala ako na sa linggong ito, may himala na naghihintay para sa akin, sa aking pamilya at sa lahat ng mga tao na umaasa sa iyo. Ang himla ay maaaring pagpapagaling, sagot sa panalangin, solusyon sa problema o simpleng pagbabago ng puso. Ano man ito, Panginoon, handa akong tanggapin. Binuksan ko ang aking puso, hinubad ko ang aking pagmamataas, at isinuko ko ang aking buong pagkatao. Ikaw ay Diyos na gumagawa ng imposible, kaya nagtitiwala ako ng buong puso. Walang masyadong malaking problema para sa iyo, walang masyadong mabigat na pasanin, walang masyadong malalim na sugat. Ikaw ang solusyon sa lahat. Mahal kong Ama, nais ko ring ipanalangin ang mga taong nasa paligid ko, ang aking mga kaibigan, kapitbahay, kasamahan sa trabaho, at kahit ang mga taong hindi ko kilala ngunit nangangailangan ng iyong tulong. Pagpalain mo sila, protektahan mo sila, at gawing instrumento ng iyong pag-ibig. Sa mga taong nawalan na ng pag-asa, bigyan mo ng bagong simula. Sa mga taong nalulumbay, palalimin mo ang kanilang kagalakan. Sa mga taong may sakit, gumaling mo ang kanilang katawan at espiritu. Sa mga taong naghahanap ng katotohanan, ipakita mo ang daan tungo sa iyo. Gawin mo kaming lahat na ilaw sa mundo, asin ng lupa at mga alagad na tunay. Panginoon, ang linggong ito ay simbolo ng bagong pag-asa, ng muling pagsisimula, ng liwanag pagkatapos ng dilim. Salamat sa pagkakataong ito na muling magsimula, muling magtiwala at muling maniwala. Ginagawa mo akong bago sa bawat umaga, kaya ngayong linggo, tinatanggap ko ang buhay na inalok mo. Tinatanggap ko ang mga pagpapala, ang mga hamon, ang mga aral at ang lahat ng bahagi ng iyong plano para sa akin. Hindi ko ito lubos na nauunawaan, ngunit nagtitiwala ako. Hindi ko ito lubos na nakikita, ngunit naniniwala ako sapagkat ikaw ay Diyos at ako ay iyong anak. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking takot, lahat ng aking pag-aalinlangan at lahat ng aking kalungkutan. Kapalit, hinihiling ko ang iyong kapayapaan na walang kapantay. Jesus, bago ko tapusin ang unang bahagi ng panalangin ito, nais kong tahakin ang landas ng pagtitiwala ng mas malalim. Ang pagtitiwala ay hindi ibig sabihing wala ng takot, kundi ang pagpili na magtiwala kahit na may takot. Ang pagtitiwala ay hindi ibig sabihing alam ko na ang lahat, kundi ang pagtanggap na ikaw ang nakakaalam. Kaya ngayon, Panginoon, nagsasabi ako, magtiwala ka.
kumikilos ang Diyos. Ito ay hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa bawat taong naghihirap, nakakaranas ng lungkot at nawawala ng direksyon. Ikaw ay gumagalaw na, Panginoon, kahit hindi pa namin nakikita, naniniwala kami. Salamat, Jesus. Salamat, Ama. Salamat, Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus, amen kapatid ko sa pananampalataya, kung nakarating ka hanggang dito sa panalangin ito, alam kong hindi aksidente iyon. Ang Panginoon mismo ang gumabay sa iyo upang marinig ang mga salitang ito, upang makaramdam ng kanyang presensya, at upang makatanggap ng pag-asa na matagal mo nang hinahanap. Sa mundong puno ng ingay at kalituhan, ang panalangin ito ay isang tahanan ng kapayapaan, isang kanlungan ng pag-ibig, at isang altar ng mga himala. Ngunit ang gawang ito ay hindi matatapos dito lamang sa iyo. Mayroon kang mahalagang papel na ginagampanan upang ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya ay kumalat sa mas maraming puso. Kaya ngayon kapatid, hinihiling ko sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Pindutin mo ang butong like o guste sa ibaba ng video na ito. Hindi ito simpleng aksyon lamang. Sa bawat pag-click mo, ikaw ay tumutulong na ipakalat ang banal na panalangin ito sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga pusong nasasaktan, sa mga kaluluwa na halos sumuko na. Ang algorithm ng mundo ng teknolohiya ay gumagana sa paraang kung mas maraming tao ang mag-like, mas maraming tao ang makakakita. Ibig sabihin, ang iyong isang kilos ay maaaring maging daan upang ang isang ina na umiiyak sa gabi ay makarinig ng panalangin, ang isang ama na nawalan ng trabaho ay makaramdam ng pag-asa, o ang isang kabataan na nalilito ay makatagpo ng direksyon. Ikaw ay instrumento ng Diyos, kapatid. Gamitin mo ang simpleng pagkakataong ito upang maging bahagi ng kanyang gawain. Hindi lang diyan nagtatapos ang iyong misyon. Hinihiling ko rin sa iyo na ibahagi mo ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kasamahan at sa lahat ng mga grupong iyong kinabibilangan. I-share mo ito sa Facebook, sa Messenger, sa WhatsApp, sa anumang platform na mayroon ka. Maraming tao sa paligid mo ang tahimik na naghihirap, na hindi magsasalita ng kanilang sakit, ngunit desperado ng makarinig ng salita ng pag-asa. Ang sharing mo ay maaaring maging sagot sa kanilang palaisipan, ang liwanag sa kanilang kadiliman. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito na maging instrumento ng pagpapala. Tandaan mo kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi nanatiling nakatago. Ito ay nagbabahagi, nag-aalaga at nag-aalay ng tulong sa iba. At ikaw na may mabigat na dala sa puso ngayong linggo, nais kong anyayahan ka na mag-iwan ng iyong prayer request dito sa comment section. Isulat mo ang iyong kahilingan, ang iyong panalangin, ang iyong pangangailangan. Walang masyadong maliit o malaking kahilingan para sa Panginoon. Maaaring humingi ka ng kagalingan, ng trabaho, ng kapayapaan sa pamilya, ng solusyon sa utang, ng pagbabalik ng asawa, ng proteksyon sa anak. Ano man ito, isulat mo. Ang comment section na ito ay hindi lamang isang puwang sa internet. Ito ay isang altar ng panalangin, isang lugar kung saan sama-sama tayong dumadarasal at tumataas ang ating mga kahilingan sa Diyos. Ipapanalangin ko ang bawat pangalan, bawat kahilingan at bawat puso na nagsulat dito. Hindi ka nag-iisa kapatid. Tayo ay isang pamilya sa pananampalataya. Kung nais mong magpahayag ng iyong pananampalataya at tiwala sa Panginoon, mag-iwan ka ng komentong, "Panginoon, ngayong linggo ako ay umaasa sa isang himala." Oo kapatid, sabihin mo ito ng may tapang at pananampalataya. Ang iyong salita ay deklarasyon ng pag-asa. Ang iyong typing ay aksyon ng pagtitiwala. Kapag sinabi mo ito, hindi ka lamang nag-comment, ikaw ay nananalangin, ikaw ay naniniwala, ikaw ay tumatanggap na. Ang Diyos ay tumutugon sa mga pusong nagtitiwala. Kaya ipahayag mo ngayon ang iyong pananampalataya. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot.
Ang lakas ay nanggagaling sa pagtitiwala at ang himala ay dumarating sa mga naniniwala. Kung hindi ka pa subscribe sa channel na ito, hinihikayat kita na pindutin ang butong subscribe at i-activate ang notification bell. Bakit? Sapagkat ang channel na ito ay hindi lamang ordinaryong koleksyon ng mga video. Ito ay isang espiritual na tahanan, isang tolda ng panalangin na bukas sa lahat ng oras, isang lugar kung saan palagi kang makakahanap ng kapayapaan, inspirasyon at gabay. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, sa bawat oras na nangangailangan ka ng panalangin, nandito kami para sa iyo. Ang pagiging subscriber ay nangangahulugan na hindi ka lamang manonood. Ikaw ay bahagi ng isang komunidad ng mga mananampalataya na sama-samang lumalakad sa landas ng pag-ibig at pananampalataya. Ang notification bell naman ay titiyak na hindi mo papalampas ang anumang bagong panalangin, bagong mensahe, bagong pag-asa na aming ibabahagi. Tandaan mo kapatid na ang bawat video na inilalabas namin ay bunga ng panalangin, pagsisikap at pag-ibig. Ang layunin namin ay simple, dalhin ang salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo, magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan, magbigay ng lakas sa mga nanghihina, at magpaalala sa lahat na ang Diyos ay buhay at gumagawa pa rin ng mga himala. Kung mayroon kang kakilalang nangangailangan ng panalangin, kung mayroon kang kaibigan na nalulumbay, kung mayroon kang kamag-anak na may sakit, i-share mo sa kanila ang channel na ito. Maaring ang simpleng pagbabahagi mo ay maging simula ng kanilang pagbabago, ang unang hakbang tungo sa kanilang kagalingan. Ang channel na ito ay isang tolda ng panalangin na palaging nakabukas, isang lugar kung saan walang humatol, walang tumatangging makinig, at walang nagsasabing huwag. Dito, tanggap ka. Dito mahal ka, dito ipinagdarasal ka, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, ano ang iyong nakaraan o gaano karaming pagkakamali ang nagawa mo. Ang mahalaga ay nandito ka ngayon, handang makinig, handang magtiwala at handang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mula ngayon, gawing bahagi ng iyong araw-araw na buhay ang pagbisita dito. Makinig ng panalangin sa umaga bago ka umalis ng bahay, sa gabi bago ka matulog, o kahit kailan ka nangangailangan ng kapayapaan. Ang mga salitang maririnig mo ay hindi lamang salita, ito ay buhay, ito ay pag-asa, ito ay pag-ibig. At ngayon, bago tayo tuluyang magtapos, samahan mo ako sa dalawang pinakamahalagang panalangin ng ating pananampalataya Katoliko, ang Ama namin at ang Aba Ginoong Maria. Ang mga panalangin ito ay itinuturo mismo ni Jesus at ng simbahan, at sa pamamagitan nito, tayo ay direktang nakikipag-ugnayan sa Diyos at sa ating mahal na Ina sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami na ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod ka sa babaing lahat, at bukod ang iyak ng iyong bahay-bahayan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Mga kapatid, tinitipon namin kayo noon pa man at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.